Nais ko pong simulan ng aking uminya by sharing to you an excerpt from Archbishop Sok's homily during the 40th anniversary of EDSA last February 25. At ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Before the jailed man at Hague became president, didn't we know right from wrong? We knew that killing was sin, insulting women, mocking God, death threats, law breaking, siding with foreigners against nation. This screamed evil. Yet we justified addict murders. Vulgar jokes. Blasphemy was tolerable. Due process disposable. Island built up by China as necessary to prevent war. What happened? Charisma eclipses conscience. This was not EDSA. Nakakahiya, nakakasuka, nakakapagtaka. Bakit tayo nagkaganoon? At share ko rin yung napanood kong reels na kung saan sabi ng isang bruskong magsalita na lalaki, swerte ako, nabuhay ako sa 90s. Kasi sometime around the 80s and 90s, ang narrative ng mga tao, hindi na importante kung may pera ka o wala. Hindi na importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, tama ka. Yun ang importante dati. Tapos sometime around early 2000, sigurado napansin nyo rin ito. Nagbago na ang narrative. Ano ang pinagbago? Hindi na importante kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante ay masaya ka. Yun daw ang purpose ng buhay. Sumaya lang. Kahit pamali na ang ginagawa mo. Tapos after some time, nagbago na naman ang narrative. Iba na naman yung pinapangaral ng tao in general. Hindi na importante kung tama at mali ka. Hindi na importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, marami kang pera. At ano ang sinasabi o pinupunto ng dalawang mga sinabing ito? Hindi lang nag-decline yung mga values, kundi nawala o napalitan ang mga magaganda at tamang values. And I thought of this too, dahil sa ikalawang linggong ito ng Kwaresma, our gospel speaks of the transfiguration of Christ o ang pagbabagong anyo ni Jesus, meant to remind and invite us to be transfigured or transformed like Christ. Pero dapat nagniningning, hindi dumidilim. Sa dalawa lang na aking naibahagi, ay padilim na ang pananaw, naiisip, pinahalagahan, at buhay ng mga tao o ng lipunan. Dahil maliban sa sinabi doon sa ikalawang bahagi ko na, sa ikalawang ibinahagi ko na hindi na importante kung tama o mali ka, may quote din ngang nagsasabing, nowadays, people don't defend what is right. They defend who they like or benefit from. Kaya basta idolo, may nahihita o nakukuha at napapakinabangan, ipinagtatanggol kahit pamali at masama. At kahapon, sa aking misa sa umaga at sa aking welcome message sa mga participants ng PREC seminar sa ating parokya na ginaganap pa rin po hanggang ngayon, na-share ko yung mga statements na nagsasabing, Mom says alcohol is your enemy. God says, love your enemy. Case closed. Cheers. Kasi ang dating, alcohol pa more. Love your enemy daw eh. At pangalawa, yung shinare ko sa PREC seminar na nagsasabi naman na gusto kong isulat sa bato ang salitang I love you. Tapos ihagis ko sa mukha mo para malaman mo kung gaano kasakit ang mahalin ka. Two statements na seemingly right, yung una, logical, yung pangalawa, ang sweet ng dating, kasi may pagsulat pa ng I love you. Pero sa totoo,
Both are flawed and not right. And I shared it again in this homily kasi nga, ganyan mag-defend ang karamihan sa mga tao ngayon. Ganyan mag-defend ang mga karamihan sa mga tao ngayon. Seemingly right, sounds right. Pero kung susuriin mo ng husto, hindi talaga. Lately, nagsimula na ang hearing sa Hague. Naglabasan na naman ang mga post na nagsasabing, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may malasakit sila sa mga adik na napatay kaysa mga batang babaeng ginahasa at pinatay na mga adik. Again, ang dating tama. Why defend the addict? Bakit walang malasakit sa ginahasa at pinatay na mga adik? Why defend the killer? Why defend the bad? Kaya ang dating tama. Kung magpapaka-logical talaga tayo at tamang logic talaga, kung sinasabi nating masama ang pumatay, hindi ba masama pa rin ang pumatay kahit sino man ang pumatay? Hindi ba masama pa rin ang pumatay kahit sino pa man ang pumatay? Mula pa naman sa 10 utos, napakalinaw, huwag kang pumatay o huwag kang papatay. Ang mali ay mali, lalo na ang pumatay, kahit sino ang gumawa. Kaya hindi rin sa walang malasakit sa ginahasa at pinatay ng mga adik, but just to defend yung idolo mo o nyo, you put words into our mouth. Ang punto lang ay simple. Kung bawal at masama ang pumatay, bakit yun ang pagsugpo sa adik? Pagpatay. Bakit yun ang pagsugpo sa adik? Pagpatay. Tapos, not to mention, at hindi na nga ito usually kinukonsider, hindi pa drug lords ang hinuhuli, kundi may hirap na mga adik at pushers lang. Kaya tama o totoo ba talaga ang drug war? O show lang? Lalo na't kampi nila ang China. Unfortunately and sadly, ganyan na nga mga tuwiran ang maraming tao ngayon. Kasi nga, nowadays, people don't defend what is right. They defend who they like or benefit from. So what happened indeed? What have we become? Bakit tayo nagkaganito? Saan at kaninong turo, utos, salita at standard natin binabatay ang ating pag-iisip o pangangatwiran? Kaya isang magandang palaala, maging maingat tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala dahil lang articulate, educated, at sikat ang nagsasalita. Bagkus, sino ang dapat nating pakinggan sa mga distorted views, fallacious reasoning, and degraded values na mga ito? Sino? Kaya naman, we need to really take note and remember always the particular words in our gospel this Sunday. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Hindi kasi pwedeng ibatay sa sarili nating paniniwala, pananaw, opinyon at katotohanan ang mga bagay-bagay o ang mga pangyayari sa ating buhay. At may narinig pa akong nagsabi, yan ang truth para sa akin Yan ang truth para sa akin. Kapag nakabase lang sa atin ang truth, siguradong pati ang tama, mabuti, kasiyahan, kung ano ang mahalaga at tunay na pagmamahal ay magiging relative o subjective lamang. Because whatever becomes the basis of truth determines what we consider real or right. So how can we judge things as good and bad kung kanya-kanya tayo ng pananaw at pag-unawa sa mga bagay sa mundong ito? Ulitin ko. How can we judge things as good and bad kung kanya-kanya tayong pananaw at pag-unawa sa mga bagay sa mundong ito? Di gulo yan. Walang order yan. Kasi nga, sablay yung pag-iisip, sablay yung pangangatwiran.
Kaya dapat talaga nakabase kay Jesus, hindi sa atin. Because Christ is the truth, not us. Christ is the truth, not us. Kaya mga kapatid, sa dami na nagsasalita ngayon, articulate, educated, viral, sikat, hindi lahat tama. Hindi lahat ng mukhang logical ay moral. Hindi lahat ng trending ay totoo. Sa bundok ng pagbabagong anyo, hindi sinabi ng Ama, makinig kayo sa majority. Hindi rin sinabi, makinig kayo sa pinakasikat. Ang sinabi niya ay, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ibig sabihin, may tamang pamantayan, may dapat na sukatan, may absolute. Hindi tayo ang truth, hindi ang opinion ang truth, hindi emosyon ang truth. Yung mga linyang, feeling ko kasi, ito kasi ang nararamdaman ko eh. So again, hindi tayo ang truth, hindi opinion ang truth, hindi emosyon ang truth, kundi si Kristo ang truth. Kaya siya lamang talaga at palagi nating dapat pakinggan. At kung si Kristo ang ating pakikinggan, ang ating pananaw ay liliwanag, ang ating konsensya ay lilinaw, at ang ating puso ay mababago. Ang paanyaya ng Transfiguration ay huwag tayong maging padilim, kundi makapagdulot tayo ng liwanag. At nawa sa gitna ng magulong mundo, si Jesus lamang ang ating maging batayan at pakinggan. Upang tulad niya, tayo rin ay mabago. At sa uli, makamit o makamtan din ang kalwalatiang tulad kay Kristo. Amen.